Mayong adlaw sa inyo tanan. Ako si Father Giver Alipuon, Paris Priest sang Saint Michael the Archangel Parish, diri sa Inubaan nga sakupan sang Diocese sang Kabankalan. Maghahatag ako sa inyo subong sang malipot nga katisismo nahanungod sa sakramento sang bunyag. Tinguha ako sa pag-explain sa inyo sa mga dapat naton hibaluon sa sini nga sakramento, sa sakramento sang pagbunyag. Ano ang importante nga mga bagay nga aton hibaluon sa sini nga sakramento kag kun ano ini katahom nga sakramento. Agod nga maapresyar naton sing maayo ang pagbunyag sa aton, ang aton pagka miyembro sang simbahan. Tanan kita nga mga Kristiyano Katoliko na bunyagan. Hindi kita pwede matawag nga Kristiyano Katoliko kung wala kita nabunyagan. Kag kung paano ako nga isay-isay sa inyo subong. So, kita maghahatag subong sang malipot nga katisismo sa sakramento sang bunyag. Apang antes sini aton anay hibaluon ukon hangpon ang tinaga nga sakramento. Kay masami naton ini mabatian sa aton nga mga katikista. Ining tinaga nga sakramento aton permi mabatian sa aton nga mga religion teachers. Ining tinaga nga sakramento aton permi mabatian sa mga sermon sa aton mga kaparian. So nano ang paghangop naton sa sining tinaga nga sakramento? Ano ang sakramento? Ang sakramento isa ka epektibo nga tanda sang grasya nga makita gid sang aton nga mga mata. Ini nga mga tanda o kung ginatawag naton ini nga sacred signs nagadala kag nagahatag sang grasya sang Dios para sa pagpakabalaan sang iya katawhan. Take note, nagahatag sang grasya, nagadala sang grasya, ang purpose agod nga manginbalaan kita. Si Kristo ang nagtukod sa mga sakramento. Kag iya ini gintugyan sa simbahan. Kag ang simbahan amo ang nagapanagtag sini sa aton tanan. Sining Dios nun nga kabuhi. Ang kitaon nga mga ritual nga sa diin, ang mga sakramento ginaselebrar, nagapatimaan kag nagapakita o kon nagapresentar sang grasya nga nagakabagay sa sini nga sakramento, sa kada sakramento nga ginahiwat. Si Kristo ang nagtukod sang sakramento, kag iya'y nagintugyan sa simbahan. Aton lang imaginon ang simbahan nga daw isa ka dispenser nga patubod sang tubig agod nga ipanagtag sa mga nagasalod sini. So ang simbahan lang ya ang nagapanagtag. Naghalin ini kag gitukod ini sang aton Ginoong Hesukristo. Ang sakramento isa ka makita nga tanda o kon sign sang hindi makita na realidad. Isa ka visible nga mga tanda nga nagasignify sang hindi makita na realidad. Okay? So, hangpo naton ini nga mga tinaga agod nga mas hapos sa aton ang tanan. Una, ano ang botsilingon sang tanda o kon sacred sign? Ini amo ang kitaon nga mga bagay nga nagapahayag sang hindi makita na realidad kag bulig nga amo ang grasya sang Dios. Halimbawa sa bunyag, ano ang makita gid nga tanda nga sign? Ang tubig, halimbawa, ang tubig makita gid. Kag ano ang ginasignify sini? Ginasignify niya sini ang realidad sang pagpanaog sang Espiritu Santo. Sacred sign, mga tanda nga makita gid. Okay? Nano naman niya ang paghangop naton sang tinaga nga grasya, grace. So, masami, mabatian man naton ining tinaga nga ini sa mga sermon sang pari, sa mga katikista, sa aton nga mga teachers. Grasya. Ang sakramento, isa ka epektibo nga pamaagi sa pag-transmit sang espiritual nga bulig halin sa Dios pakadto sa mga nagabaton sini. Ang tagsa ka sakramento nagahatag sang espesyal nga bendisyon. Agod nga mahimo nato ng aton Kristiyano nga buluhaton. In short, ang pag-transmit o kung ang ginahatag nga espiritual nga bulig halin sa Dios pakadto sa tao agod mahimo niya ang nagakabagay nga himuon, agod mahimo niya ang
maayo nga bagay, agon manginbalaan siya, ginahatag sa iya ining nga mga bagay, ining grasya, ining spiritual nga bulig halin sa Dios. So amo ini ang pag-inchini naton sang grasya. Ginatawag man naton ini sanctifying grace. Ang bulig halin sa Dios, agod kita manginbalaan, agod kita mangin maayo nga tao. So hindi naton ina makita, pero ginasignify ina paagi sa mga sacred signs, paagi sa mga tanda, paagi sa mga ritual nga ginabuhat naton sa kada sakramento nga aton gina-perform. Sa malipot nga paghangop, ang sakramento amo ang mga ritual kag seremonya nga makita sang aton mga mata, mabatian sang aton nga mga dulonggan, kag masimutan sang aton nga mga ilong. Na sa diin nagapahayag kag nagadala ang mga ini sang Dios nun nga grasya halin sa Dios pakadto sa aton tanan, pakadto sa tao. Ang bunyag, kay kanto na kita sa sakramento sang bunyag. Ang bunyag amo ang una gid nga sakramento nga mabaton sa isa ka bata o kon sa isa ka tawo nga buot mangin gusto nga mangin Katoliko Kristiyano. Nga una gid naton ini mabaton. Ini tungod kay ang bunyag amo ang nagahimo sa aton nga mangin membro sa katawhan sang Dios. Ang bunyag amo gid lang ang nagahimo sa aton nga member, mangin miyembro sa katawhan sang Dios. Ang Ginoo gid mo ang nagsiling sini sa John chapter 5 verse 3, siling sang aton Ginoong Hesukristo nga kinahanglanon gid kag necessary ang bunyag sa kaluwasan. Siling ni Jesus, wala sang isa nga makapasakop sa paghari sang Dios kung hindi siya matawo sa tubig kag sa espiritu. John chapter 3 verse 5. Wala sang isa nga makapasakop sa paghari sang Dios kung hindi siya matawo sa tubig kag sa espiritu. Siling sa Catechism of the Catholic Church, baptism is necessary for salvation for those whom the gospel has been proclaimed and who have had the possibility of asking for this sacrament. Take note, baptism is necessary for salvation. The Church does not know any means other than baptism that assures entry to eternal beatitude. The Church does not know any means. Wala sa kabalokon, ano pagid ang iban nga pamamaagi, agon mapasiguro gid nga ang tao makasulod sa langit. The Church does not know other means except baptism. Wala sa kabalo kung ano ang iban pagid nga pamaagi magluwas sa pagbunyag agon mapasiguro nga makapalangit gid ang mga tao. Of course may ara man pamaagi ang Dios o kung gusto sa Dios nga magpalangit ang tao, mahimo niya ina kay Dios siya. Pero on the end of the church, sa simbahan naman niya, amo lang gid ni ang nabalaan niya nga pamaagi, ang pagbunyag lang gid. Agon mapasiguro nga makapalangit gid ang mga members. So the church does not know any means other than baptism that assures entry to eternal beatitude. This is why she takes care not to neglect the mission she received from the Lord to see that all who can be baptized are reborn of water and the Spirit. God has bound salvation to the sacrament of baptism, but He Himself is not bound by His sacrament. Mahimo na ya ang tanan kay Diyos siya. Pero sa simbahan, on the end of the church, baptism lang gid ang iya nabalaan, agon mapasiguro ang kaluwasan, agon mapasiguro nga mangin membro siya, mangin membro kita sang simbahan. So, this is the teachings of the Catholic Church, number 1257. Ang Catechism of the Catholic Church, number 1213, naghahambal man, Holy baptism is the basis of the whole Christian life, the gateway to life,
the Spirit and the door which gives access to other sacraments. We become members of Christ, are incorporated into the church, and made shares in our mission. Holy baptism is the basis of the whole Christian life, the gateway to life in the Spirit, kag ang pwertahan na sa diin may access kita sa iban nga mga sakramento. In other words, mabaton lamang naton ang iban nga mga sakramento. By the way, pila ang aton nga sacraments? Of course, 7. There are 7 sacraments. Ang una gidya nga batunon sining 7 ka mga sakramento amo ang baptism, ang pagbunyag. Kag agud mabaton mo ining iban nga mga sakramento, kinahanglan mabaton mo anay ang sakramento sang pagbunyag. Kag agod nga mangin entitled ikaw sa pagbaton sa iban nga mga sakrament. Of course, amo ini ang nagahimo sa aton nga mangin membro sang simbahan. So agod nga mangin entitled ka sa iban nga mga benefits sa mga goods of the church. I mean sa mga iban nga mga ginahatag, gina-offer sang simbahan, dapat mangin member ka anay. Kag ang membership, mabaton lang ginaton pinagi sa pagbunyag sa aton. Siguro mapaanggid naton ini sa enrollment sa eskwelahan. Agod nga makasulod ka sa mga classrooms, agod nga may grades ka sa amo sini nga subject, kinahanglan naka-enroll ka anay sa registrar's office. Agod nga may access ka sa tanan nga mga gina-offer sa eskwelahan. Daw amo-amo sina ang sakramento sang bunyag. So may 3 kita kasahi sang bunyag. Una, the sacramental baptism. Mabaton ini sa mga nagapabunyag sa mga ministro sang simbahan. So amoy nang usual nga makita naton, sacramental baptism ning ginabunyagan ng mga bata sa kada Domingo, tapos sa misa ako may mga piyesa sang patron. Halimbawa ako, nabunyagan ako ya sang October 24, 1976. Okay? Teka mo ya, nadumduman nyo kung saan o kamo nabunyagan. So, challenge ina or ina-remind ka mo, dumduman ninyo kung saan o kamo nabunyagan. Kay sa adlaw nga ginbunyagan kamo, amo man na ang adlaw nga nangin member kamo sang simbahan, kag napasiguro gid nga nalista ang inyong ngalan sa kaluwasan, nalista ka mo sa langit. So amoy na ang sacramental baptism. So may 3 kasahi isang bunyag. Una, the sacramental baptism. Ikadua, baptism of blood. Nabaton ini sa mga martir. Halimbawa, sa mga martir sang simbahan nga napatay paagi kay Kristo antes sila mabunyagan. Ni mga martyrs na patay para kay Kristo. Martyrs of faith. Wala nila ginpanginwala si Kristo, bisan patyon sila. Pero wala pa sila nabunyagan. So antes sila nabunyagan, nangin martyr sila, nagpangamatay sila para kay Kristo, consider sila nga nabunyagan na. So ang panawag naton sina baptism of blood. Halimbawa, ang mga martyrs sa mga 1st century, 2nd century, nga wala nakabaton sang sacramental baptism, pero napatay sa profess o kon sa pagtindog sang ilang pagtuo, napatay para kay Kristo, consider sila nga nabunyagan na. So, amo na ang ikadua. Ang ikatatlo, amo ang baptism of desire. Nano naman ini nga sa isang bunyag. Mabaton ini sang mga tao nga nagasunod sa kabubuton sang Dios nga yara sa ila konsensya, hara sa ila konsensya, ang ila nga pagtuo, kabubuton sang Dios, apang wala sa mga kahigayunan kag oportunidad nga makilala nila ang Ginoo kag ang simbahan. Wala sang oportunidad nga makilala nila ang Ginoo kag ang simbahan. Baptism of desire. Ini nga sa isang bunyag, mabaton sa mga tao nga nagasunod sa kabubuton sang Dios nga yara sa ila konsensya.
Ang take note, ang konsensya naton amo permi ang lugar nga sa diin nagatudlo ang Dios sa aton, no? Naga pahibalos ang iya kabubuton. Apang ini nga mga klase sang tao wala sang kahigayunan o kun oportunidad nga makilala nila ang Ginoo. Just like the ordinary way of knowing God, wala nila makilala ang Ginoo kag ang simbahan. Consider sila nga nabunyagan. Kaya padawag naton sina baptism of desire. Sa liwat, 3 kasahi sang bunyag. Ning number 1, sacramental baptism. Amo ning mga regular nga mga bunyag nga makita naton kun Domingo. Kadua, baptism of blood. Ikatatlo, baptism of desire. Ano ang pinaka-importante nga mga elemento sa bunyag? Amo naman na ang aton istoryan subong. Ang pinaka-importante nga elements of baptism, ang elemento sang bunyag. Agon yung manginvalid ang pagbunyag, tandaan ginaton, nga kinahanglan ining 3 ka mga bagay. Agon manginvalid ang bunyag. No? So number 1, ang ministro. Sila ang nagaselebrar sang sakramento sang bunyag. So ang ordinary minister of the sacrament of baptism, ang nagabunyag ya amo ang pari o kon ang diakono o kon ang obispo. Basta na ordinan nga minister. So amo isa ang ordinaryo o kon ang nagabunyag nga ministro. Ikadua nga kinahanglanon amo ang matter o kon ang ginagamit. So ang ginagamit sa bunyag amo ang tubig, water. Nga sa diin amo ini ang kitaon nga tanda nga nagapahayag sang madalom nga realidad nga amo ang paghugas sang sala. Paghugas sang sala. So kininyo makita kung nagabunyag ang pare, ginabubuan niya sang tubig ang bulunyagan, ang ulo sang nabunyagan. Kaya amo ina ang importante nga galamiton, matter sang bunyag. Kag kung wala ina, hindi valid ang bunyag. Bisan pare pa ang nagbunyag, o kung nag-perform, bisan diakono pa o kung obispo, kung wala sang tubig nga gingamit, hindi valid ang bunyag. So, amo na ang ikadua. Ang ikatatlo, amo ang form o kung ang formula nga ginagamit. Ini amo ang formula o kung ang mga tinaga nga ginagamit sang ministro sa pagselebrar sang sakramento sang bunyag. Okay? Nano ang ginagamit ng mga tinaga sa pagbunyag? Kaya ginatawag nato ni na form or formula. Kainaya ang tubig munang matter. Subong niya ginaistorya naman nato mo ang formula, ang form. So ang ginagamit ng mga formula sa pagbunyag amo ini. Ako nagabunyag sa imo o kon ginamit lang ang ngalan sang bata, halimbawa ang bata nga ginbunyagan, Giver ang ngalan. So mahambal ang nagabunyag nga ministro. Amo ni ang form ha, ang formula, Giver, ako nagabunyag sa imo sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amo lang gina ang formula nga importante. Kon liwaton o kon islan o kon buhinan o kon dugang-dugangan ini nga formula mangin invalid ang bunyag. So amo na ang pinaka essential gid ka formula sang bunyag. Ako, o ginamit lang ang ngalan sang bata, Giver, ako nagabunyag sa imo sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. So amo ina ang importante nga tinaga nga ginagamit sa bunyag. Kung wala ina nga mga tinaga, o kung ginaliwat, lainon niya ang tinaga, nga halimbawa, islan, o kung dugang-dugangan, hindi valid ang bunyag. So kinanglan yari gid ining 3 agon manginvalid ang bunyag. Number 1 ano gani? Ministro ang nagbunyag. Kag dapat ang mabunyag amo ang pari, ang diakono o kon ang obispo. So amo nang ordinary minister. Magsiling kita ordinary minister, amo gina siya ang nagakabagay nga magbunyag sa mga bulunyagan. So, the minister, number 1, ang ministro. Ang ikadua, amo ang matter, kung ang ginagamit sa bunyag. Ang ginagamit sa bunyag, amo ang tubig. Kagay katatlo, amo ang form, o kung ang formula. Ang mga tinaga nga ginagamit sa bunyag. So,
Kinahanglan manginvalid ang bunyag or kinahanglan nga yari ining tatlo nga ini agud manginvalid ang bunyag. Ang ministro, ang matter o kung ang ginagamit sa bunyag, kag ang ginagamit sa bunyag amo ang tubig, kag ikatatlo amo ang form o kung ang mga tinaga nga ginagamit sa pagbunyag sang bata. So amo ina ang tatlo ka kinahanglanon agud manginvalid ang isa ka pagbunyag. Now, ano ang mabaton sang isa ka bulunyagan? Ano ang iya sini nga espiritual nga mabaton sang isa ka nabunyagan? Amo ini ang mayor nga grasya nga mabaton sang isa ka bulunyagan. Number 1, kapatawaran sang sala nga panublion o kung natawag naton ina original sin. Kita tanan na tawo nga may sala nga ginpanubli halin sa aton hauna nga mga ginikanan, halin ginaya sa aton nga first parent, muna ginatawag naton original sin. Ang bunyag amo ang nagadula sini nga sala, lakip ang mga pinalidad sini. Apang pagkatapos ang bunyag, ang tao yara gihapon sa kahuyangon sang sala. Bot silingon bisan nga nabunyagan na ang tao, kag panas na ang iya nga sala nga napanubli, sarang gihapon siya makabuhat sang sala. Kag indi madula ang huyog sa paghimo sang sala. Ginatawag naton ini sa in English nga concupiscence. Ining huyog, vulnerabilities naton sa paghimo sang sala, hindi madula, bisan pa nga sa pagbunyag, gin-erase na ang aton original sin. Lakip na ang pinalidad sini. Pagkatapos ang bunyag, isang isa ka tawo, vulnerable pagigihapon siya sa paghimo sang sala. So amo ina ang mabaton sang isa ka nabunyagan, kapatawaran sang sala nga panublion. Tanan kita may original sin. Kag agod panason ina, kinahanglan nga bunyagan ang isa ka tawo. So amo ina ang isang mayor nga grasya nga mabaton sang isa ka nabunyagan. Ikadua nga grasya nga iya nga mabaton, nangin adaptibo o kon adaptiba nga anak sang Dios. Ang nabunyagan mangin isa na kamanunubli sang Dios. Adopted sons and daughters of God. Ang nabunyagan magluwas nga ginugasan ang iya sala, nangin isa na kabag-o nga tinuga. An adopted son of God who has become a partaker of the divine nature, member of Christ and co-heir with Him in a temple of the Holy Spirit. Co-heir, mangin manunubli niya, manunubli sang ginharian sang Dios, partaker of the divine nature, member of Christ and co-heir with Him. Pareho siya nga manunubli sang ginharian and a temple of the Holy Spirit. So tanan nga binunyagan nangin templo sang Espiritu Santo. Wow! Beautiful. Tanan kita nangin temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit resides in us. We become the temple of the Holy Spirit. So aminang number 2 nga grasya nga aton mabaton sa pagbunyag sa aton. So number 1, napatawad ang aton nga mga sala, ining sala nga ginpanubli naton sa aton nga ginikanan, the original sin, lakip na ang penitensya sini nga sala. Pero wala na dula ang huyog sa pagpakasala, ara gihapon. Ikadua, nga grasya nga aton nabaton sa bunyag, amo ang nangin adopted sons and daughters kita sang Dios. Nangin manunubli kita sang Dios sa iyang ginharian. Nangin templo kita sang Espiritu Santo. Ang ikatatlo nga grasya nga aton nabaton sa bunyag amo ini, membro na kita sang simbahan. Ang isa ka binunyagan nangin member
member. Nangin miyembro na sang simbahan. Sa pagbunyag, kita nangin opisyal na nga miyembro sang katawhan sang Dios. Kagani, sarang na kita maka-avail sa mga grasya nga ginahatag sang tanan nga mga sakramento sang simbahan. Nangin entitled na kita sang tanan nga mga grasya nga gina-offer sang Dios paagi sa simbahan. Kaya nangin member na kita, entitled na kita sang mga ginapanghatag niya. Ikaapat nga grasya nga mabaton sa isa ka nabunyagan. Hindi mapanas nga espirituhanon nga marka o konsilyo. Hindi na mapanas nga marka sa kalag. Hindi na ginaya mapanas. Indelible mark. Kung nabunyagan na ang tao, ginmarkahan na siya, nga iya na siya sang Diyos, tubtob sa katubtuban. Hindi na ini mapanas nga marka, bisan ang sala nga iya nahimo, hindi makapanas sini. Bisan nagsaylo pa siya sa iban nga sekta, bisan nagsaylo pa siya sa iban nga relihiyon, ang marka sang bunyag, hindi ina mapanas sa kalag sang nabunyagan. Indelible mark ang panawag naton sina, hindi na matapanas bisan nakahimo kita sang sala sa Dios. Ang bunyag nga aton nabaton hindi ina madula. So hindi mapanas nga espirituhanon nga marka o konselyo sa aton nga kalag. Amo ina ang dapat naton tandaan nga mga grasya nga babaton sa isa ka nabunyagan. Now, makadto kita sa pamangkot nga sino bala ang pwede mabunyagan. Ang nagabunyag, amo lamang ang mga naordinahan nga mga obispo. So, sino ang pwede makabunyag? Ang makabunyag, amo lamang ang mga ministro nga naordinahan. Sila amo ang mga obispo, pare o kondiakono. So, amo lang ini ang mga ministro nga naordinahan sa simbahan. Obispo, pare, mga diakono. Sila lang gid ang ordinaryo nga ministro sa pagbunyag. Apang sa tion sang emergency, take note, sa tion sang emergency. Halimbawa, kunyara sa katalagman, sang kamatayon ng bata, sarang makabunyag ang bisan sino, provided nga may intensyon siya nga bunyagan ang bata suno sa intensyon sang simbahan. Ginatawag naton ini emergency baptism o kon bubo. Sa in English, emergency baptism. Sa tinaga naton yang mga Ilonggo, ginatawag naton ini bubo. Bubuhan ang bata kunyara sa katalagman sang kamatayon. So, amo ina ang mga ministro sang bunyag. Okay? Sino ang pwede maka-perform sang emergency baptism o kon ang pagbubo? Bisan sino nga tao pwede maka-perform o kon preferably ang practicing Catholic. Basta nga may intensyon lang siya nga bunyagan ang bata sa pamaagi sang simbahan. Ano ang himuon sa emergency baptism? Bisan sino nga tao pwede maka-perform sang emergency baptism. Amo lang ini ang iya himuon. Makuha siya sang tinlo nga tubig, hindi lubog na tubig, tinlo, kag ibubo sa ulo sang bata. Ibubo sa ulo sang bata sabay siling o kondungan nga nagasiling. Pares gid sang pagbunyag nga formula, pagbunyag sang pare. Ang ginagamit nga formula sang pare sa pagbunyag nga nagasiling. Ngalan sang bata, imit lang, ako nagabunyag sa imo sa ngalan sang Amay, sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amo lang ina. Remember sang form of baptism, ako nagabunyag sa imo sa ngalan sang Amay, sang Anak sang Espiritu Santo. So samtang nagabubo sang tubig, ihambal ina ng mga tinaga. Ako nagabunyag sa imo sa ngalan sang Amay, sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amo lang ina ang tinaga nga gamiton. Ang pag-perform sining emergency baptism wala sa oras insakto. Mura ganing natawag emergency
baptism. Kung na-perform na ang emergency baptism, dapat ipabalugid sa parish priest ang ginhimo na pagbubo. Kung wala na sa peligro ang bata, halimbawa nag-ayo ang bata, dugangan sa pari ang ritual sa pagbunyag. Ang dugang amo ang pag-anoint lang sang chrism oil sa bata kag sa iban nga mga parte sang seremonya sang bunyag. So kung nag-ayo ang bata, i-perform na lang sang pari ang haplas sang lana sang krisma kag iban nga mga parts sang pagbunyag sa isa ka bata. So amina ang emergency baptism. So kung yara kamo sa sitwasyon nga sa diin na hibalaan ninyo nga delikado ang kabuhi isang bata, usually nagakatabo ini sa mga birthing sections sa mga clinic, sa mga ospital. Nagakatabo ining mga sitwasyon nga ini. So ang akon nga gina-encourage ta kamo nga perform the emergency baptism, especially sa mga nurses, sa mga midwives, sa mga doctors. You can just perform the emergency baptism right there sa station. Basta may katalagman lang sa kabuhi isang bata, in danger ang bata. So, kuha lang sa tubig, bubuan, kag hambalon lang na ako nagabunyag sa imo sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Provided nga ang intention nimo is intention sang simbahan nga mabunyagan siya. Okay, so that is all about the emergency baptism. So ano naman ang basic ng mga responsibilidad sa ginikanan sang bata? Okay? So natapos na ang bunyag. Ano naman niya ang basic nga responsibilidad sa ginikanan sang bata? Siguruhon gid sang ginikanan nga mapabunyagan gid ang bata as soon as possible. I mean, before sang bunyag let's say bag-o lang nagbata ang ginikanan, no? Responsibilidad sang ginikanan nga pabunyagan dayon as soon as possible ang ila kabataan nga wala sang hindi importante nga delay. Madamo sa mga bata nga napatay antes sang plano sa pagpabunyag tungod sa mga unnecessary delays. Damo sang mga kabataan nga napatay antes sang pagbunyag sa ila tungod kay delay ang pagbunyag. Dason lang na, Father, kay wala pa kami kwarta. Dason lang na, timing nga magdako-dako siya, kay makasupot-supot kami. Madamo sa mga kaso nga nahibalaan ko, 19 years na ako nga pare, damo na ako sa mga experience ini. So, napatay antes sang bunyag. Ang iban na aksidente, ang iba nagmasakit antes sa mga ginatalana nga bunyag, kay ginhulat-hulat anay nga makakwarta o kung makatipon-tipon, tiara mo kay napatay ang bata. So, hindi na pag-i-delay ang pagbunyag sa parokya diri sa Inubaan, wala sang fixed nga amount ang pagpabunyag. I mean, love gift mo lang sa simbahan ang ginapangayo kung magpabunyag. So, hindi kita magsiling gasto ang magpabunyag. Nagagasto lang ina kung magpabungga kita sa punsyon. Pero ang bunyag, love gift lang ina, donation mo lang na ang ginahatag sa simbahan. So, hindi na paghimuon ang mga unnecessary delay nga sa pagpabunyag sa aton nga mga kabataan. Agod nga malikawan ini, dapat nga pabunyagan gid ang bata the soonest possible. Ang ginikanan dapat makahibalo sa mga basic doctrines o kon teachings sang simbahan katulad sang 10 Commandments, 7 Sacraments, kag sang mga basic Catholic prayers. Kaya mo ina ang itudlo niya sa iya nga bata. Siya gid ang una nga katikista sang bata. So tandaan naton mga ginikanan, kamo ang una gid nga katikista manunudlo
sang inyo kabataan. Ang mga katikista naton sa simbahan niya, sa aton nga parokya, naga-follow up na lang ina sang inyo nga gintudlo. Bisan sa pagpanguros lang, dapat nga tudloan ninyo ang inyo kabataan. So that is why may mga seminars kita sa aton nga parokya, seminar sa basic prayers, seminar sa Ten Commandments, Seven Sacraments. Ginaseminar ang ginikanan tungod kay sila ang mga teachers sa ila kabataan. So ano ang itudlo nila kon wala man sila nakatuon sini. So amo ina nga may mga seminars nga ginapatigayon ng aton nga parokya antes sang pagbunyag. Ano naman niya ang responsibilidad sa mga maninoy kag maninay sa bunyag? Ang mga maninoy kag maninay sa bunyag amo ang magabulig sa ginikanan sa pagtudlo sa bata nga mangin maayo nga Kristiyano. Sila ang mga modelo sang bata sa iya nga pagdako sa pagtuo. Kagani dapat nga ang mga maninoy kag maninay makahibaluman sa mga ginatudlo sang simbahan kag sa mga basic prayers katulad sang amay namon, maghimaya ka Maria, himaya sa amay, etc. So mga maninoy-maninay, nakasaulod na bala kita sini. Dapat nga maninoy o kung maninayara sa 16 years old pataas ang edad. Kag nakabato na sang sakramento sang bunyag, konfirma kag first communion. May mga sitwasyon kung kisa nga ang mga non-Catholics naga maninoy o kung naga maninay, gusto nga magmaninoy o kung maninay. I'm sorry to tell this, but hindi pwede. Common sense, ano karon ang itudlo nila sa mga ihado nila, kag ihado, nga katoliko nga pangamuyo, kung sila hindi katoliko. So, ang nabunyagan lang sa katoliko, o kung ang katoliko lang gid ang pwede makamaninoy o kung makamaninay sa bunyag. Sa mga kasalya, sa simbahan, nagatindog dira nga maninoy, ang maninoy o kung ang maninay sa kasal, kay sila ang mga witness, mga legal witness sang kasal, no? Sang kasal. So lain man niya ang bunyag ya lain. Ang mga maninoy-maninay amo ang magatindog nga daw ikaduha nga ginikanan sa pag-alalay tudlo sa mga kabataan o kung sa mga ihado nila sa mga basic prayers in a Catholic way, living, pagtudlo sa mga commandments, etc. Kung hindi katoliko, hindi ginina mahimo. That is why hindi pwede ang mga hindi katoliko magmaninoy o kung maninay. Buot silingon pagid sini, ang hindi katoliko hindi pwede makamaninoy o kung maninay, sarang lang sila maka-attend sa seremonya, apang hindi bilang isa ka maninoy o kung maninay. Pwede lang sila diri makatindog, maka-attend lang, but not as maninoy or maninay. Attend lang siya sa seremonya sang bunyag. Ang rason sini amo nga mapasiguro gid nga matudloan ang bata sa Kristiyano Katoliko nga pamaagi sang siya o kon siya maghamtong. So mga kauturan amo ini ang aton malipot nga katisismo na hanungod sa sakramento sang pagbunyag. Hindi gid man ini exhaustive nga pag-explain sang sacrament of baptism, pero akon lang gintinguhaan nga mahambal sa inyo ang mga dapat hibaluon naton sa sakramento sang bunyag. If you like this video, please share this to your friends agod nga maapresyar manila ang katahom sining sakramento nga ginhatag sang Ginoo, ang sakramento sang bunyag. Kabay pa nga maapresyar naton ang sakramento sang bunyag agod nga kita man mismo ang magtudlo sini sa iban. Maapresyar naton ang aton nga pagtuo kagani kita ganado sa paghimo sang aton nga mga buluhaton bilang Kristiyano Katoliko. Kabay pa nga makabulig ini sa inyo tanan kag maga padalom sang inyo nga pagtuo. God bless you. Have a nice day.